Magandang buhay mga kabutingting. Meron tayong gagawin dito na Oppo A76. Ito ay nabasa, kaya water damage. Ang naging problema niya, minsan ayaw niya daw mag-charge. Yung volume power, naglulos din siya. Tsaka yung volume, ayaw niya sa mapindot, tumigas. Kaya sa ngayon, hindi pa natin alam kung ano yung naging problema nito. Maaring grounded. Kaya ang gagawin natin, bubuksan natin mga kabutingting. Maaring may basa pa siya. Ngayon, ang gagawin natin mga kabutingting, iinitan natin para matanggal natin yung back cover. Dito tayo magbubukas eh. Yan. Iwasan nyo lang yung camera para hindi siya, yan. Ngayon, kapag ka nainitan nyo, gagamit tayo ng curve. Yan. Dito, manap kayo ng pwesto. Ayan o. Yan. Kaya nainitan kasi yan, madali nang tanggalin. Lalambot kasi yung adhesive niya. Paikot yan mga kabutingting. Kailangan maikutan nyo yan. Para maiangat nyo yung cover. Ayan. Ayan mga kabutingting, dahan-dahan lang kayo rito, baka mabali. Yan. Ayan, ngayon, bubuksan natin to, itong cover ng board saka ng charging port niya. Dilinisin muna natin. Unang gagawin natin, tanggalin natin yung mga tornilyo. Bago tayo magpunta rito sa volume, saka dito sa power, saka sa volume. Dito muna tayo. Para makita natin na maaring basa yung loob. Hindi ko lang natanong doon sa may-ari kung nalaglag ba sa timba o nag-swimming sila o nasabuyan ng tubig. Basta ang sabi niya ay nabasa daw, kaya dinala sa atin. Kaya i-check muna natin kung ano yung naging sira niya. Pagka ganitong isang tip mga kabutingting, kapag ganitong meron kayong mga unit na nabasa, hayaan nyo siyang, minsan nagsa-shutdown siya agad eh, nadidrain yung battery dahil nabasa nga siya, nag-ground. Hayaan nyo siyang matuyo. Mas maganda, huwag nyo na siya i-charge, huwag nyo na subukan na isindi at maaring magdamay pa yun ng mga pyesa na masisira. Ang gawin nyo, dalhin nyo agad sa pinakamalapit na mga shop, mga technician, para hindi na lumaki yung damage. Yung iba kasi ang ginagawa, tini-testing kung okay pa. Eh, pag magkaroon ng tubig yung loob, yun, mag-ground yung board, mag-ground yung mga pyesa, maaaring masunog, masira. Kaya, kung kayo mayroong unit na nabasa, huwag nyo nang tangkain pang tingnan kung gagana pa. Mas maganda mabuksan ng mga technician para ma-check kung ano yung naging problema. Yan. Ngayon, nabuksan na natin. Una na natin iangat natin. Ngayon, kapag natanggal nyo na yung tornilyo, tanggalin nyo itong SIM tray. Sapagkat tatanggalin naman natin itong side cover. Ayan. Tulak nyo lang siya rito sa gilid. Manap kayo ng pwedeng pagdaanan ng ating tools.
Ayan mga kabuting-ting, dahan-dahan lang tayo. Ayan, kukuhin na natin para mabilis. Ayan, malapit na. Basta dahan-dahan lang kayo para hindi maputol yung, kasi manipis lang yung plastic niya na to eh. Maaring maputol yung ating, ayan. Yun. Tapos ito, ingat kayo dito sapagkat ito yung flex ng ating volume. Ayan. Ito. Ngayon ang gagawin nyo, tanggalin nyo muna. Ayun o. Ayan. Ayan, patunay na nabasa siya mga kabuting-ting. Makikita nyo yung puti na yan. Parang asin. Yan, natuyo. Ayan o. Nabasa nga siya. Grabe yung pagkakabasahan dito. Buti na lang hindi nag-damage. Ngayon, linisin muna natin yung charging. Maaring nabasa rin siya. Asin-asin, parang asin yung gilid. Ayan. Ngayon, pagka maglilinis kayo ng, ayan o, meron siya o. Ayan o, nabasa. Nabasa nga siya. Iangat nyo to. Yung sa battery. Ayan. Lilinisin na natin lahat yan mga kabuting-ting. Ngayon gagamitan natin siya ng electronic thinner para malinis natin. Una nating lilinisin itong kanyang charging pin. Ayan. Brush lang yan. Mabilis matuyo to. Tapos pati yung flex nung, ayan, linisin na rin natin para mamaya na natin ikabit pati yung LCD. Pati yung sa volume. Ayan. Sa power. Yun ang mga importanteng nililinis. Ayan mga kabuting-ting, ngayon tatanggalin natin tong board. Nalinis na natin tong charging port niya. Tanggalin natin itong nilyo. Iangat natin to, lilinisin natin mga kabuting-ting sapagkat nabasa siya, di ba? Paring basa pa yung loob. Kaya i-check natin. Iangat natin lahat dyan. Ayan, tanggalin natin mga kabuting-ting. Ingat lang kayo sapagkat yan, check natin, iangat natin, dahan-dahan. Ayan, tanggalin muna natin tong signal sapagkat maaari siyang sumabit. Ayan. Basta huwag nyo lang kakalimutan yan. Ayun, camera, tanggalin natin. Ayan, sumasabit siya. Ayun oh, grabe, basa pa siya oh. Buti hindi nag-crunch yung gravity. Ayan mga kabuting-ting, ang gagawin natin, lilinisin natin yan. Sana makakuha sa linis itong board. At iinitan natin mamaya. Yan mga kabuting-ting, linisin natin. Iwasan nyo lang yung camera. Pero mas maganda, tanggalin nyo na yung camera. Para hindi siya lumabo. Baka pagka nadlagyan natin ng electronic thinner, lumabo siya. Check lang natin. Ayan mga kabuting-ting, linisin natin. Yung mahalaga dyan yung mga contact niya, ito yung mga FFC.
yung connector. Ayan. Basta iwasan nyo lang yung camera. Tapos dito, ganun din. Ilinisin natin yung ating ayan, yung frame. Maaring ito yung hindi nagko-contact yung sa volume niya, kaya tapos sa power, kaya minsan naglo-loose. Ayan. Dami oh, grabe. Grabe yung naging dami. Buti natuyo siya agad. Kung hindi, nagkataon. Grounded yung mga pyesa nito. Sana hindi, walang nadamay na sira. Nakuha natin siya linis-linis lang. Tanggalin na rin natin to para malinis natin yung ilalim. Yun. Ayan oh, may basa-basa pa siya oh. Linisin natin. Kaya mga kabuting-ting, bali ito, ang ginawa lang natin sa ngayon, di pa natin na-check yung mga parts niya. Nilinis lang natin. Sana makakuha natin sa linis-linis at itatry natin mamaya. Pero bago yan, iinitan muna natin yung ating board gamit ang hot air. Patutuyuin lang naman natin, hindi naman natin, wala naman tayo tatanggal yung pyesa. Para mahali pa rin din yung mga parang asin na naiiwan. Yan. Para lang malinis na matanggal yung parang asin. Ngayon bubuin na natin mga kabuting-ting. Ayan mga kabuting-ting, buuin na natin. At tetestingin natin kung gagana yung ating ginawa bago tayo mag-troubleshoot. Kabit natin yung dito sa may flex ng LCD natin, charging port. Tapos dito. Ayan. Mamaya na natin siya ipipix. Kaya mga kabuting-ting, na-i-fix na natin. Yun na lang battery. Ngayon, itatry muna natin kung sisindi siya. Natin siya. Pero napansin natin dun sa button niya, mahirap siyang pindutin. Pero titingnan natin kung sisindi siya. Kapag ka hindi sumindi, na-damage yung kanyang button, magpapalit tayo. Kasi tinitingnan natin kanina, ayaw nyo. Pati yung volume niya, matigas. Ayan o. Kaya, ang gagawin natin, magpapalit tayo ng volume button saka ng power. Ayan o. Ito yung sa button niya. Matigas siya. Gawa nung pagkakabasa. Pero ayan o, i-on po rin natin para makita natin kung hindi ba na-damage yung LCD niya. Ayan mga kabuting-ting, sumindi siya pero matigas yung button ng volume niya. Ito. Ayan. Kaya ang i-suggest natin dun sa may-ari,
Papalitan na lang natin siya ng volume button. Kaya abangan nyo yung malamang ito, part 2. Abangan nyo yung part 2 nitong Oppo A76 na ginagawa natin. Kung ano yung mga naging damage niya. Kung sabi kasi nung may-ari, pati yung speaker ito, nawawala-wala daw. Kaya ang in-advise ko rin, palitan na lang yung speaker. Tsaka kasi pagka ganyang nabasa, maaring maggaralgal siya o kaya maging basag yung speaker natin. Kaya mag-change na lang tayo ng speaker. Tsaka nung volume button, power button. Ayan. Kaya mga kabuting-ting, bumukas siya. Ngayon, itatry natin yung speaker niya. Ikakabit natin kung titingnan natin kung basag nga ba siya talaga. Kabitan muna natin siya ng tornilyo. Huwag na nating ilagay yung side cover niya para lang ma-check natin. Kasi kailangan mayroon siyang tornilyo sapagkat kailangan nakadiin siya para malaman natin kung good ba yung ating speaker. Ngayon, itatry natin siya sa music kung okay siya. Ayan, lagay natin. Ay mga kabuting-ting ko naririnig nyo, garalgal siya, di ba? Basag. Ayan o. Kaya magpapalit na lang tayo ng speaker. Ngayon, ang gagawin natin, change volume tayo, tapos change power button, change speaker, at itatry natin yung kanyang SIM card kung gagana. Pero kailangan nating ikabit yung itong side cover. Kaya ikabit muna natin yung side cover para makita natin kung gumagana. Kasi pagka ganitong mga nabasa, ang isang minsan nagkakaroon ng problema dyan. Insert SIM, yan talaga yung mga speaker, yung power button. Ayan, ikabit na natin yung sa power button. Ngayon, ang gagawin natin, ikakabit natin tong side cover para malaman natin kung yung, kasi isasalpak natin yung kanyang SIM tray. Kaya ikabit natin yung side cover natin para ma-check natin yung kanyang SIM kung gumagana. Sabi nung may-ari, pati yung SIM nag-i-insert SIM siya. Kaya itatry lang natin. Ikabit muna natin. Ayan. Ayan mga kabuting-ting, sinalpakan natin siya ng smart SIM. Ngayon itatry natin kung gagana siya. Ayan mga kabuting-ting, yung isinalpak nating SIM, mayroon siyang signal dito. Ibig sabihin gumagana yung SIM card niya, SIM 1, SIM 2, gumagana siya. Ngayon, ang naging problema nitong cellphone na to, yung kanyang
power, ayun o, minsan ayaw niyang mapindot, ayun o. Pati yung volume niya, kapag ka i-volume natin, ayaw. Pero pag tinanggal natin yung side cover, pinindot natin, minsan meron, minsan wala. Kaya magpapalit tayo dito, speaker, volume button, at saka power button.